Isang makaagam na umaga po sa ating lahat. So, a disclaimer lang po, medyo kinakabahan ako, so sorry po. So, ayan, ako po si Neil Kyle from De La Salle University. And then, una po, gusto ko lang po sana sabihin na yung inquiry or questions ko po na to, para ma-raise lang din po sana ito sa lahat po ng nandito. So, a bit of background po, nitong past week po naganap po yung Atomic Energy Week po, kung saan this year po talagang pinromote po yung nuclear science sa lahat ng generations, whether or not included sila sa science fields or hindi. Which is good, and related siya sa talk po ni ma'am kanina, ng first speaker. So, doon sa talk po na yon napakita po or nasabi po na para ma-communicate po natin yung science sa maraming tao, kailangan po natin siyang gawin through storytelling. Kailangan natin i-involve yung mga tao na pinagsasabihan natin ng science doon sa science mismo. So, paano nakaka-apekto yung science na yun sa buhay nila, paano may effect sa kanila yon. Now, I think nabanggit po to kanina. So, yung Filipino language po, or Filipino, ibig sabihin lahat po to ng languages ng Philippines, Tagalog, Kapampangan, Ilocano. So, para ma-communicate po natin yung science, so naniniwala po kasi ako na dapat magawa po natin through our own language. Kasi kung sa bahay, sa tindahan, yung ginagamit nating salita, Tagalog, Kapampangan, Ilocano, hindi naman tayo nag-i-English pag bumibili tayo sa sari-sari store. Pero pagdating sa school, full English tayo. Sa pagsusulat ng research papers, full English. So, yung problem po dito is parang nare-remove po yung science sa everyday lives natin. In the first place kasi nga po, iba yung languages eh. So, yung gusto ko po sanang erase dito is, naniniwala po ba kayo na dapat parang i-develop natin yung science natin such that yung pagsusulat natin, yung pagko-communicate natin is through our own language. Kumbaga, hindi lang, i-develop din natin yung hindi lang yung words, kundi yung mismong ideas para ma-reflect niya yung nangyayari talaga sa bansa natin sa mga tao, mga Filipinos. So, yun po. Yun po yung first question. Do you agree po? And then, for us students, ano po kayang pwede namin gawin as we are right now? Kasi undergraduate students lang kami. Hindi malaki yung power na meron kami. And we're just small people, pero marami kami. So, what can we do right now? And second question po is, what can the government, which has more power than us, do? Ayun po. Okay, ang dami. Well contextualized. Okay, sige. Una, I am also an advocate of patronizing our own language. Lagi ko yan tanong sa mga teachers ko pa before, even to my mentors now. Bakit ang ating mga halimbawa session sa Senado, bakit ang mga lahat English? Bakit hindi natin gayahin halimbawa ang Japan? Whenever they talk in their government, whenever they talk about their researches, it's on their own language. Kaya mas madali siyang naa-absorb at naa-appreciate ng tao. Maybe you can be one of those scientists in the future that you do your science, you do your own breakthrough in our own language. Wala kasing matapang na mga tao sa ngayon ang gusto na ipagmalaki yung sariling atin because we always wanted to impress others. Gusto lagi nating mag-blend in the Western world, right? So maybe you scholars now can be one of those people na mag-pursue ng science research na Filipino. Kasi parang wala pa akong masyadong kilala na may research na Filipino. Laging lahat English, tinatranslate lang. So hindi siya relatable. Another thing pa nga, yung concept ng millennials, Gen Zs, baby boomers, it's not very Filipino at all. It's very westernized, right? So yung mga ganong bagay, we kept on using terminologies that are introduced by Western people, whereas dito sa atin, ang tamang cohorts ng mga generations ay yung mga martial law generation, like the EDSA
people generation. Ganyan ang cohorts ng generation dapat natin in Filipino. But nonetheless, what we kept on using are the terms millennials, Gen Zs, Gen As, and such. So my advice is, as students, as sabi mo ngayon, what can you do about it? Start. Start researching. Be the catalyst of researchers na Filipino ang lengguwahe na gamit. One of the people that I know na mga historians naman na hindi naman sa never, very, very seldom ko na narinig na magkwento in English is Dr. Charleston Xiao Chua. He is one of the historians that I know na pure Filipino at all. Ang thesis niya, ginawa niya, pure Filipino. From first word hanggang sa maraming salamat po sa dulo. And maybe, yon, that's small step. Another, you can start with your own family. Sa kapatid mo, introduce mo yung science dun sa language na komportable kayo. Di ba meron tayong mga language or endearment language sa bahay na tayo-tayo lang minsan yung nakakaintindi? Maybe we wanna try that with our siblings first, sa mga kamag-anak. And then, later on, you wouldn't know na sila naman, sinishare din nila yun sa kalaro. Uy, tinuro ni kuya na kapag bala, sabi sa akin ni Dr. Bio, ito ang hydrogen, ito ang oxygen. Nagtagpo sila, akala ni hydrogen, matibay siya, hindi niya alam, kasandal niya si oxygen. Yung mga tipong ganon. And then kids would really appreciate it. Ikaw na. Siguro, dagdag ko lang dun sa sabi niya, tama, start the research. Why? Mahirap maggawa ng related literature kung walang local context. Hahanapin siya sa lahat ng research nyo, sa thesis, sa dissertation, humanap kayo ng localized research. Ang problema, wala masyado. So kahit gusto mong mag-Filipino, kung ang references mo ay in English, mas madaling mag-thesis at dissertation in English therefore. So meaning hanggang hindi natin napapalusog ang plethora of researches in Filipino, we will never move forward and we will never see the necessity of translating this in Filipino. Kasi lahat naman mag-i-English anyways. So, yon. Let's be the generation that will use Filipino sa ating pagsalita dito sa entablado gamit ang mikroponong ito. Maraming salamat. Ginoo. Salamat po. Hello po. Sana matuwa siya. Hello po, hello po. I'm Michael Mendoza from PUP.